Pwede na ba? Kayo. Hello everyone, I'm Isaac J. Abando, your tech reviewer for today's episode. Nagtataka ba kayo kung paano ko nagagawa ang bidyong ito, at ito? So ngayon pala, may papakilala ko sa inyong editing app na kung saan nakatulong sa akin para gumawa ng magandang video. Ito nga pala, ang CapCut. Ang CapCut nga pala ay isang all-in-one free editing app application na kung saan pwede mong may download sa Play Store, App Store, at website. Nagbibigay ito ng features tulad ng filter, sticker, effects, at iba pang tools sa pag-edit ng video. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano i-download ang mobile version ng app na ito. Una, pumunta kayo sa Play Store, i-search nyo yung CapCut, and then, pinutin nyo yung install. Hintayin nyo lang matapos hanggang sa ma-install ito. Ngayon, after nyo ma-install, click nyo yung open. Hintayin natin mag-loading. And i-click nyo lang yung agree and continue para sa terms of condition ng CapCut. Pwede nyo rin itong skip na lang kung ayaw nyo magbasa. And then, nandito na tayo sa loob ng interface ng CapCut. Ngayon, mag-create tayo ng new project. And then, mag-click tayo yung dalawang video or isang video na gagamitin natin sa pag-edit. Add. And then, another add. Hintayin na natin ma-upload or ma-import. At nandito na tayo sa timeline sa pag-edit ng video. At ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng transition. Una, i-click nyo yung parang negative button. And then, ngayon, tingin-tingin kayo kung anong gusto nyo gamitin sa video or i-apply. Example, ito muna ang lagay natin, mix. Then, pwede nyo rin tagalan kung gaano kabilis or gaano kabagal yung transition na mangyayari sa video ang ginagawa nyo. Try natin 1.2 seconds. Then, yan. Di ba nakikita nyo kung anong transition na nangyari? Pwede rin natin ibahin yung transition na gagamitin natin. Depende sa trip nyo. Ngayon naman, para may kulay or may buhay yung video ginagawa nyo, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng music background. Una, click nyo yung sounds. And then, click nyo yung vlog. Then, hanapin nyo kung ano yung swak or mas okay dun sa video yung ginagawa nyo. Ito, try natin. Fashionable and jazzy beats. And then, click nyo lang yung plus button. And then, ayan na. Makikita nyo na kung okay ba. And then, click natin to. Kung mas okay ba. Diba? Mas naging smooth. At mas nagbagay siya sa video yung ginagawa natin. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng stickers. Click nyo yung stickers and then explore nyo lang kung ano yung mga ilalagay nyo or bagay dun sa video yung gagamitin nyo.
Click natin tong sunflower na video or sticker. Ganyan. Kayo na bahala kung anong plano nyong gawin sa sticker or ano pa. Tingnan natin. Pwede rin natin siyang i-adjust. Gaya nito. Ngayon naman, after natin maglagay ng sticker, maglalagay na din naman tayo ng text. Type nyo lang kung ano yung gusto nyo ilagay. Halimbawa, yung name ko. Okay na yan. Pili na lang kayo kung saan nyo ba na ilalagay yung text na linagay nyo. Meron din pala dito tinatawag na animations para sa text. Try natin maggamit ng isa. Lagyan natin itong typewriter. Wait lang kayo at nagta-download pa. Ayan. Gaya lang din sa transition kanina, pwede mo rin siyang habaan or bagalan. Depende sa trip nyo kung gaano kabilis ba yung paglabas ng text. And then meron din pala ditong text style. Kung anong gusto nyong text or fonts na gamitin. Try natin tong classic muna. And then, try din natin tong styles. Ayan na. Ngayon naman, tuturuan ko kayo paano mag-export. Una, tingnan nyo muna kung ano yung gusto nyong quality video. Click nyo tong 720p. May makikita kayong settings din kung gaano kaganda ba or yung quality video gusto nyo mangyari. Pwede nyo 1080p. And then yung frame rate, pwede nyo gawing 60 or 24. Depende sa gusto nyo. And then sa code rate, pwede nyo i-high or recommended or low. After nyo dyan makapili, pindutin nyo yung export. Ayan na. Mag-export na yung video yung ginawa natin. Hintayin nyo lang hanggang sa matapos. Ng video. At ganun lang kadali mag-export ng video. Ayan na. Tapos na. After natin sa exporting, ngayon dumako naman tayo sa template. Dito makikita natin yung mga madadaling edit or sa mga taong tinatamad mag-edit or para hindi na rin hassle. Ito yung kadalasan nakikita natin sa TikTok or sa My Day ng ibang tao. Dito, hindi na tayo magiging mahihirapan pa sa pag-edit ng video kasi nga may madali na or one click na lang yung video yung gusto natin gawin. Gaya nito. After natin maklik yung template na pinindot natin, click natin tong use template. And then mamili tayo ng video or photos na gagamitin natin sa template. After natin maklik yung template, may makikita tayo sa baba ng button na nakalagay use template. Click lang natin ito. And then, pwede natin gumamit ng video or photos. Gumamit itong unang picture na gagamitin ko muna. Lahat na itong 6. Kasi nga yun ang kailangan sa template. Then next, after mag-export, makikita natin yung template na ginamit natin. Ayan na. Diba? Napakadali lang. Hindi na kayo mahihirapan mag-edit. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. See you in the next vlog.